Sobrang disturbing ng revenge movie na to. Ano ang kayang gawin ng isang tatay sa taong ng baboy sa anak niya? Tungkol ito sa isang tatay na masayang kasama ang asawa't anak niya pero magbabago ang lahat nang matagpo ang wala ng buhay yung anak niya. Labo yung anak nila ng isang lalaki kung saan syempre sobrang ang nagalit yung tatay. Ano naman nung mahanap nga yung suspect, dinukot nga ito ng tatay kung saan sa susunod na 7 araw, papahirapan niya ito at ipaghihiganti ang anak niya. Mamakaawa ito at hihingi nga ng tawad pero bilang isang tatay na nawalan na ng anak sa brutal na paraan, ipaparamdam niya itong paghihirap na ito ng doble-doble sa taong kumuha at ng baboy sa anak niya. Title ng movie, 7 Days. Sobrang disturbing ng movie na to, lalo na't nangyayari talaga to sa totoong buhay . May mga magulang na nawawalan nga ng anak dahil sa mga hayop at mga manyak na mga lalaking hindi makapagpigil sa katinang mga katawan nila . Sabi nga nila diba, the smallest coffins are the heaviest kasi ang dami pang pwedeng mangyari sa batang to pero hindi na nga niya magagawa kasi nga wala na siya and nawala yung batang to sa ganitong paraan pa. Film shows a perspective about revenge and kung paano nga na ito naapektuhan hindi lang yung mismong taong ginagantian but more on yung taong maghihiganti nga mismo. Mula sa isang mabait at tahimik na tatay, naging bayolente siya na nandukot, nanakit, and nalamon din siya ng kasamaan dahil nga sa sobrang galit. Honestly, you can't blame yung tatay sa ginawa niya kasi kahit sino namang tatay, magagawa to lalo na kung ganito talaga yung nangyari sa kanila . Interesting pang isipin dyan, yung trabaho nga nung tatay before nga yung lahat ng nangyari ay nanggagamot siya tapos nagliligtas ng buhay tapos sa sobrang galit ngayon, gugustuhin naman niyang magpahirap and bumawi ng buhay. Grabe yung iyak ko dito nung nakita nga niya ulit yung anak niya doon sa hallucination niya tapos nilinisan and pinaliguan niya kasi nga ito yung pangungulila niya doon sa nawala niyang anak tapos sa ganong itsura pa niya huling nakita. Nga interesting din na hindi nga niya tinegi sa dulo yung lalaki pero nung tinanong nga siya kung nagsisisi ba siya doon sa ginawa niya, sinabi naman niya din na hindi nga. Most of the time, ganito naman kasi talaga yung epekto ng paghihigante, yung akala mong magbibigay nga sa'yo ng totoong kapayapaan, most likely, masisira lang din ito yung sarili mong morality . Tulad nga rin doon sa tatay dito, in some ways, naging halimaw din siya sa mata ng ibang tao dahil nga sa mga ginawa din niya. I'm not saying na masama yung ginawa niya fully, pero it's sad to see a person na mag-iiba dahil sa isang pangyayari na hindi naman niya dapat naranasan in the first place . Puro may ibang magsasabi na hindi naman sobrang disturbing, ganito ganyan, na konti nga lang yung scenes ng actual na pagpapahirap. Pero for me, it's more than that. Sobrang disturbing na ginanon yung anak niya, sobrang disturbing na nawalan nga siya ng anak, disturbing yung ginawa nga niya doon sa mismong suspect, and overall, disturbing kung paano nasira ng isang tragedy na ito yung isang masayang pamilya at mag-asawa na most likely, hindi na rin sila mababalik sa dati . What's worse, pinakita nga din doon sa karakter ng pulis na regardless if pinakulong man niya and hindi nga siya gumante, magsasuffer pa din talaga siya and mahirap talaga mag-move forward sa mga ganitong pangyayari. Asli akala ko magkakaroon ng twist dito na after nga niyang pahirapan yung lalaki, malalaman natin hindi pala talaga siya yung suspect. Pero ayun, buti na lang siya pala talaga. Sinasabi pa kasi siya noong una na inosente siya, na kesyo intayin munang mapag-usapan yun sa korte. Pero yun nga, siya naman pala talaga, akala ko hindi. Pinaka nakakalungkot din pala sa akin dito, hindi lang nawalan ng anak yung nanay dito, kundi pati asawa and yung buong masayang buhay sana nila. Yun, sobrang nalungkot ako sa movie na to and again ang title ng movie ay 7 Days and ang torta rating ko for this film ay 7.5 or 8 out of 10.